So ayan mga boss, magpapalit tayo ng brake shoe ng Honda Click. So ito yung ating Honda Click. Ang ipapalit natin dyan, Otaka brake shoe mga boss. So napakamura lang na ito mga boss. Ilalagay natin dyan sa ating description link mga boss. Yung link na itong ating Otaka brake shoe para dito sa Honda Click. So pwede rin mga boss na ibang motor. Click nyo lang yung variation yung mga boss. Kung anong klaseng motor yung kailangan ninyong brake shoe mga boss. So una, kailangan natin tanggalin yung 10mm mga boss dito sa tambucho. So yan mga boss. So yan, tanggalin lang natin yan. So 10mm mga boss, kailangan natin dyan. So ayan mga boss, bali naluwagan na natin siya. Bali 10mm. Ngayon tanggalin na lang natin. So ayan mga boss, tabi lang natin yan. Tapos may isa pa. So ayan, bali dalawa. Tapos sunod naman, tanggalin naman natin to mga boss. Yung tornilyo na to na so bali 14mm pala mga boss yung kailangan natin dito. So ayan. Tapos gamit tayo ng impact mga boss para mas mabilis. Tapos wala. So yan, tabi natin to. So yan, itabi rin natin yung mga bushing mga boss dahil naka na to, modified na yung ating shock, naka dual shock na yan, kaya meron siyang mga bushing na kasama mga boss. Bali tabi lang natin. So yan, pati itong tambucho mga boss, tabi rin natin to. Sunod na tatanggalin natin mga boss is yung ito mga boss, itong dalawang tornilyo na to, 14mm din. So yan, bali 14mm din to mga boss. So sabay na natin yan, 14mm. Sa baba naman dito 14mm din. So ayan mga boss, hindi ginaya ng impact natin kaya gagamit tayo nito. Ayan. Ayan mga boss, tanggalin natin tong 14mm. Tapos yung sa baba naman, sa taas naman mga boss, bali same na may mga washer siya. So yan, pinagkaiba niya mga boss dito sa dalawa, yung sa una mas mahaba compare dito sa pangalawa. Yan mga boss. So tabi lang din natin to, bali 4 na tornilyo. Okay, tapos sunod naman ito naman mga boss. So kailangan natin dito ng mataas na torque ng impact. So kailangan natin dito yung pangmalakasan ng mga boss. So ito yung gagamitin natin dyan mga boss, Inco. So yan, power tools mga boss na pangmalakasan talaga to. So yan,
kasi masyadong matigas yan mga boss, hindi kakayanan ng ano natin, tools natin. So tapos kailangan natin ng bala mga boss na 24 mm. Yan. So sunod mga boss, kailangan natin ng 12 mm para dito sa shock. Palitan. Yak, basa naman yung ano mo, sinilas mo. Ayan mga boss, bali natanggalan natin to. Itong pinaka arm ng ating gulong mga boss. Tanggal na. Sunod mga boss, i-release natin yung yung pinaka preno dito. So yan yung adjuster ng preno, kailangan luwagan natin para matanggal natin itong pinaka mags natin at ma-access natin yung pinaka brake shoe. So yun mga boss, bali natanggalan natin tong lining na to at yung ipapalit natin mga boss. So ito na yung Otaka. So ayan mga boss, bali kabit na lang natin siya. So dito mga boss, di naman tayo magkakamali dito kasi yung flat, makikita naman natin dito flat tag dito, tapos dito yung pabilog mga boss. Bali yan. Ayan. Tapos pagtapos natin ilagay ang brake shoe natin mga boss, babalik na rin natin tong ating mags, pero lalagyan muna natin ng lubrication yan mga boss para maiwasan natin yung pagkakalawang ng part dito. Ngayon pwede na natin ito ilagay mga boss. So yan mga boss, bali na-lubricate na natin tong part na to. So yan, medyo nag-stack up na siya mga boss. Yung bearing dito nasira na, so ginawa na lang natin ang paraan. Tapos linisin din natin tong pinaka bushing nya o yung pinaka spacer nya mga boss. So yan, dito mga boss, ito yan sa part na yan. Okay, so yan. Tapos eto mga boss, so nalinis na rin natin to kanina. Lagyan lang natin mga boss ng to, grasa mga boss, part na to. Pero unting-unti lang kasi may grasa na rin yung part na yon, para lang ma-lubricate siya mga boss, hindi siya mag-stack up. So yan, lagyan natin dito mga boss. Yan, pagkatapos yan mga boss, pwede na natin itong ilagay part na to.
Sunod mga boss, ano natin to. Fix natin to. Taas at baba. So yan. Sa shock mga boss. Sunod mga boss, lock na natin tong part na to. So yan, kailangan natin to mga boss. Ano ba? Wala. So ayan mga boss, bali okay na yan. Naigpitan na natin tong part na to. Tapos yung dalawa na yan. Sunod naman yung sa tambucho mga boss. Ay, alin mataba? Boss, bali natapos na natin, nakabit na natin yung brake shoe mga boss ni ano ba yan? Otaka mga boss, brake shoe ni Otaka. So yan, naka pre wheel yan mga boss. Tapos hindi ganun kasagad. O may kita natin mga boss, maganda yung ano niya, yung clearance ng ano. So yan o. Kasi yung mga ibang replacement mga boss, napakahaba mga boss o napaka luwag nung kanilang brake shoe mga boss. Kahit na bago lang yung palit na brake shoe, eh napakalalim pa rin nung ano, nung adjuster mga boss. So ito napakaganda mga boss kasi naka pre-wheel siya pero hindi nakasagad yung pinaka brake arm mga boss. Try mga din ano, yung preno. Yung clearance ng ano ng preno. Yan mga boss oh. Maganda yung clearance ng preno. Tapos naka pre-wheel siya. So yan oh, napakapit niyan mga boss. So kaya recommended mga boss Otaka na brake shoe para dito sa ating Honda Click mga boss. So mas maganda siya compare sa mga ibang replacement mga boss na brake shoe ni Honda Click. So yan Otaka.